Naging maayos naman ang bakasyon ni na Becky at Flynn sa kabila ng hindi matawarang selos nito sa kababatang si Nob. Pagbalik nila sa real world ay sinalubong sila ng mga kaliwat-ka ng issue. Sinasabing may nakakita raw sa kanilang magkasamang nagbakasyon sa isang province. May nagsasabi rin na baka real-life couple na ang dalawa. May mga nagsasabi rin na may boyfriend si Becky kaya imposibleng sila ni Flynn. May mga natuwa pero mayroon ding hindi natuwa kung totoong sila nga ang kanyang ka-love team na si Becky. Mas marami pa rin talaga ang bitter kaysa genuine. Bek, gaano ka ba sigurado kay Flynn? Baka sasaktan ka lang niya. Anong kanyang Tito Empoy. Nag-aalala kasi ito na baka magaya sila sa sinapit ni Rian at Liza na bigla na lang nawala sa showbiz dahil sa mga mas pinili nila ang isa't isa. Tito, may tiwala naman ako kay Flynn. Mahal niya ako at kung malaman man ng mga taong tungkol sa relasyon namin, sigurado akong ipagtatanggol ako ni Flynn. Ay nako, Bek. Nag-aalala lang ako. Hindi lahat tatanggapin kayo at saka gaano ka kasiguradong pipiliin ka ni Flynn at hindi ang kanyang career. Huwag na lang muna natin problemahin ang bagay niyan, Tito. Basta isa lang ang alam ko. Mahal ako ni Flynn at anumang pagsubok sa relasyon namin, kakayanin namin. Oh, siya sige. Sabi mo eh. Isang araw, sinadya talaga ni Pinam na kausapin ng kaibigang si Flynn upang paalalahanang huwag muna mag-out dahil siguradong malaking iskandalo ang mangyayari at siguradong makakasira sa karir ng dalaga. Nakita mo naman ang nangyari kina Liza at Rian. Inulan sila ng batikos. Na-rape pa. Nagkaanak sa mga rapist. Diyos ko. Di yata kakayanin isang araw ikaw naman ang nasa headlines, Flynn. Grabe naman kayo kung mag-isip. Di naman siguro kami dadating ni Becky sa ganyan. Isa pa, nag-iingat naman kami. Pinaalalahanan lang kita, Flynn. Baka kasi pagdating ng panahon, iiwan ka rin lang ng Becky na yan. Kaya dapat hindi mo pagsisisihan yung mga desisyon mo. Biglang napaisip si Flynn sa mga sinabi nito. Gaano nga ba siya kasigurado kay Becky? Masasabi ba niyang panghabang buhay ang kanilang relasyon? Mag-isip-isip ka, Flynn. Hindi biro ang pinagdaanan mo para marating lahat ng ito. Sana, hindi yung masisira ng dahil lang sa babae. Nag-iwan na lamang siya ng isang malalim na buntong hininga bago umalis. Babe, okay ka lang? Masyado yatang malalim yung iniisip mo. Gusto mo ba ng coffee? Pagtitimpla kita. Malambing nitong alok sa kanina pang tahimik na kasintahan. Bek, what if dumistansya na muna tayo sa isa't isa para di na masyadong mag-overthink ang mga tao. Mukhang alam ko na yung nasa isip mo ah. Natatakot ka bang magaya tayo kay Rian at Liza? Di ba sabi mo, matagal mo ng pangarap ang pag-aartista? Sayang naman kung bigla na lang mawala ang pinaghirapan mo, diba? Iniisip lang kita, babe. Ayoko lang na ako maging dahilan para mawala lahat sa'yo. Sana maintindihan mo. Mahabang saad ni Flynn. Para ba talaga sa akin? O para sa'yo? Becky, wala akong pakialam kung mawala sa akin ang lahat ng to, Flynn. Kung ikaw lang din ang magiging dahilan.
Kasi mahal kita. Ikaw ba? Ganun ka din ba, ha? Kaya mo din bang mawala ang lahat para sa akin? Mahal din naman kita, Becky. But for me lang naman is yung mas makakabuti sa'yo. Huwag mong isipin na ngayon. Sana isipin mo rin ang future. So, ano bang ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Look, Becky, mahal kita. Ginagawa ko to pero hindi ibig sabihin hindi kita mahal. Becky, mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan. Kung mahal mo ako, di ba dapat ipaglaban mo ako? Hindi naman lahat ng pagmamahal ganun eh. Ayoko lang na maging selfish sa'yo. Please. So, sinasabi mo bang selfish ako? Sorry ha. Ganito kasi ako magmahal. Di ko naman alam na magmamahal pala ako ng duwag. Becky. Paulit-ulit itong tawag. Ngunit tila walang narinig si Becky. At tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Pag-uwi niya sa kanyang tinutuluyan, napansin agad ng kanyang Tito Empoy ang namumugto niyang mga mata. Oh, napaano ka? Kaya atang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Okay ka lang ba? Imbis na sagutin ay niyakap niya ang kanyang tito at doon, sa balikat nito ibinuhos niya ang bigat na kanyang nararamdaman.